Magandang gabi po sa ating lahat. May gusto ako sa inyo share po, yung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? Yan po ang title. Paano magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? Paano ka magkakaroon nun? Ngayon po, ang share ko sa inyo mga Bible verse po, no? Romans chapter 6 verse 23 po. Sabi dun sa salita ng Diyos, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." No, sabi ng Bible verse. And then, babanggitin ko din po sa inyo yung John 3:16. Sabi po doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life." No, sabi ng Bible. So, mapapansin nyo sa mga verse na yon, sinabi ni God, no, na sa Romans 6:23 po na, "Ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo." And then sa John 3:16 po, tatagalugin ko po, no, sabi doon, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanglibutan, kaya't ibinigay ang kaisa-isang anak ng Diyos." Sino po yon? Si Jesus Christ po yon, yung anak ng Diyos. No? Ang sabi ng verse na yun, "Sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus Christ po, ay hindi mapapahamak." Saan po? Doon sa impyerno habang buhay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung mapapansin nyo mga ka-viewers, sa dalawang verse na yun, sinabi ni God, may bayad sa kasalanan at ang bayad ay kamatayan. Ang tinutukoy po ni God sa verse na yun, sa Romans 6:23 po, tayo po'y makasalanan at ang parusa po ng Diyos sa atin, pag namatay tayo ngayong araw, sa impyerno po tayo pupunta. Pag namatay tayo ngayong araw na ito. Ano po? At sinabi din po sa verse na yon, may regalo po ang Diyos sa atin na buhay na walang hanggan. Matatagpuan po kay Jesus Christ na ating Panginoon. Ang tanong lang po, tatanggapin niyo po ba o hindi? No? Yung kaligtasang binibigay ng Diyos. Sino po yon? Si Jesus Christ po yung kaligtasang binibigay ng Diyos, no? Na ating Panginoon, no? Si Jesus po yun, yung buhay na walang hanggan, kaligtasan, salvation. Sa kanyang pangalan lang matatagpuan ng kaligtasan, wala na iba. Sa silong ng langit, no? Sabi sa Bible. At sabi din sa John 3:16, yung sumampalataya po kay Jesus Christ na anak ng Diyos ay hindi mapapamak doon sa impyerno po. Bagkus po magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakasimple lang po yung kaligtasan nakalagay doon. Hindi na po pinahirapan ng Diyos, no? Napakadali. At hindi na kailangan gumawa ng tao sa kaligtasan, magpagod, maghirap pa, maging religyoso, mabait, tumulong sa iba, maging mayaman, o tumigil sa kasalanan. Hindi po yun ang paraan para maligtas ang tao sa impyerno, no? Tayo po makasalanan, hindi po yun ang paraan para maligtas tayo sa impyerno, no? Hindi po yun ang way. Ang way lang po para ang tao ay maligtas sa impyerno, tayo po mga makasalanan, ay yung tanggapin po natin ng buong puso si Jesus na ating tagapagligtas Savior na may pananampalataya po. Yung ginawa po ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, na binayaran niya ating sala doon ng pagkamatay niya at pagkalibing at muling pagkabuhay. At anong sabi ng Bible verse na mga binasa natin? Ligtas na, may buhay na walang hanggan na, sa langit na pupunta pag namatay sa piling ng Diyos magpakailanman. Ganun lang po kasimple ang kaligtasan. Hindi na pinahirapan pa ng Diyos. By the way po, si Jesus Christ na po nagbayad, no, ng ating sala doon sa krus ng Kalbaryo para maligtas tayo forever sa impyerno. Ganun tayo katindi inibig ng Diyos. Kaya hindi na kailangan magpagod ng tao sa kaligtasan. Binibigay na po ng Diyos ng libre, walang bayad, regalo, no? Tanong na lang po kung tatanggapin ba natin o hindi. Ngayon, may utos po ang Diyos sa lahat ng tao po. Repent, sabi ng Bible, magsisi at manampalataya sa Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos. At ano po sabi ng Bible? Maliligtas. Ano? Kuman po ni God. Ngayon naman po, sinabi din sa Bible, Romans chapter 10 verse 13, "Sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon Jesus, maliligtas po." Saan po? Doon sa impyerno habang buhay. Sabi po yung salita ng Diyos, no? So ngayon naman po, magpa-pray po tayo sa Diyos ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Sabi po yun sa Bible, sa salita ng Diyos. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 9, "Kung iyong ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na binuhay siya ng Diyos sa mga patay, ikay maliligtas." Saan po? Sa impyerno habang buhay. So magpa-pray po tayo mga manonood at kayo po ay sumabay sa panalangin. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan at nagsisisi at humingi ng tawad ng buong puso ko sa inyo, Lord Jesus. At tinatanggap ko kayo ng buong puso ko, Lord Jesus,
na aking tagapagligtas ng buong puso ko, na may panampalataya po, yung ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo, na binayaran niyo po ang aking sala doon ng inyong pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So mga manonood, kung totoo niyong tinanggap si Jesus Savior, sinampatay ng buong puso, sabi ng Bible verse, yung mga binasa natin, may buhay na walang ganap po tayo at ligtas na sa impyerno habang buhay po. Hindi na yun matatanggal. At sa langit na pupunta po pag namatay sa piling ng Diyos magpakailanman. Sabi ng salita po ng Diyos sa Bible. No? God bless you po. And in-invite ko din po kayo umating kayo sa church sa gawain ng Panginoon sa Bayanihan Bible Baptist Church po dito po sa may terminal ng Kamambugan Tricycle, no? Under Pastor Mon po yung aming pastor, no? So attend po kayo and then like and share nyo din po and subscribe nyo din po ang ating channel. At i-share nyo sa mga kilala nyo po. At ang prayer ko lang po maligtas po sila ng Panginoon Jesus. Yun lang po, wala nang iba. God bless you po.